Hi guys, pag-usapan natin yung national ID. Kung paano kumuha, ano yung mga steps. First of all, requirement. Sa maniwala ka o hindi, kailangan mo ng valid ID para makakuha ng national ID. So, ito yung mga tinatanggap, UMID, Pag-ibig, SSS, and driver's license. Ngayon, kung wala ka niyan, pwede naman yung ibang government valid ID. Medyo madami pero yung pinaka-common, police clearance, NBI clearance, PhilHealth ID, TIN ID, and for OFW, OWA ID card. Screenshot nyo na lang yung mga valid ID na requirements dito. Simulan na natin yung step 1. Kailangan nyo pumili ng registration area. Sa website ng PhilSys, permanent na office under dito and sa mga PSA office. So, hanapin nyo na lang kung anong lugar yung malapit sa inyo. Mall-based centers or yung mga nakapwesto sa mall. For example, ito yung one mall sa Valenzuela. I-check nyo na lang yung website ng mga malls kung saan merong pwedeng magpa-register ng national ID. Usually, mall hours din yan. Next is LGU or yung mga malapit na government sector sa inyo tulad ng barangay hall, city hall, munisipyo. Check nyo na lang kung merong tumatanggap ng application for national ID. And lastly, para dun sa mga lugar na medyo malayo, nagkakaroon minsan ng national ID on the wheels or on the go. Ito yung sila mismo yung bibisita sa probinsya, sa mga lugar na wala gaanong transportation. So, sa step 2 naman, kailangan nyo lang dalhin yung supporting documents. Ito yung valid ID na sinabi ko kanina sa requirements. Step 3, registration and biometrics. So, pagdating nyo nga sa napili nyong lugar, ibibigay nyo yung valid ID nyo, tapos sasagutan nyo nga yung Form 1A na to. Okay, sabi rito, 5 years old and above lang ang pwede. Next, sagutan ng capital letters lang, hindi small letters. At gumamit lang ng black ink na ballpen. So, number 1, first name, unang pangalan nyo, middle name, last name, at suffix kung meron kayong junior, senior, or the third. Next is gender, kung kayo ba ay lalaki. And then female kung babae. Date of birth, yung kaarawan nyo. Y, ibig sabihin yan yung year. M, ito yung month. And day, ito yung araw. Place of birth, kung saan kayo pinanganak. So, ilagay nyo dito yung city or municipality, probinsya, at kung saang bansa. Pero usually, Philippines naman ang ilalagay natin dito. Number 5, blood type, kahit hindi nyo alam, okay lang, lagyan nyo ng unknown. Number 6, kayo ba ay Pilipino or resident alien? Usually naman, Pilipino ang ilalagay natin dyan. Marital status, kayo ba ay kasal, hindi kasal, single, pili na lang kayo dyan guys. So sa number 8 guys, dalawa yan. Merong permanent address and present address. Permanent address, ito yung address nyo sa Pilipinas kung saan kayo nakatira. Present address, pwede ito yung nirerentahan yung lugar dahil sa trabaho. Pero kasi nga optional to, number 8A na lang ang sagutan nyo. Kung meron kayong dalang valid ID, i-check nyo na lang kung may address doon. Number 9, mobile number. Optional din, pero kung gusto nyo sagutan, go ahead. Pati yung email address. Pero para sa akin guys, ilagay nyo na lang. Ano ba yung ID? For example, passport ang dala nyo. So, ilalagay nyo dito passport. And then, yung passport number dito. Kasi ito yung ID card number. Tapos, pili na lang kayo kung paano ipapadala yung national ID card nyo. Ipapadala sa permanent address or sa present address. Tapos nyan, ilagay ang pangalan, pirmahan, ilagay din ang date. Yung left thumb and right thumb, ito yung fingerprint. Kukuhanan kayo doon. Tapos yung the rest, PhilSys officer or staff na yung gagawa niyan. Meron ding part na kukunan kayo ng iris scan, yung pag-scan ng mata. And then, syempre yung picture or profile picture nyo na ilalagay sa ID card. Step 4, transaction slip or e-fill ID. Dapat merong ibigay sa inyong transaction slip tulad nito at e-fill ID or temporary na black and white na ID. Kasi guys, ito yung pwede nyong gamitin na valid ID habang hinihintay nyo yung national ID card. So, pwede nyong i-laminate yan. It is accepted as a valid ID. I recommend after 1 week or 2 weeks, subukan nyo nang mag-download ng eGovPH app, mag-register, at i-check kung available na yung digital version ng national ID nyo. So, kung may tanong kayo, just comment down below. Sasagutin ko kayo. Yun lang guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. I will see you in my next video.